Maraming salamat sa iyong presensya, O Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil tuwing inaawitan ka namin, O Lord God, binubuksan mo ang aming mga puso, Panginoon, para kami ay magising kung ano ba talaga ang mga dapat namin gawin, O Lord God, na makakalugod sa iyo, Lord. Panginoon, tunay nga nasa iyo ang kapahingahan namin. Napagod man kami ngayong buong linggo, Lord, ang pagsamba sa iyo, Lord God, ay hindi maipaliwanag ang kasiyahan namin na darama, O Lord. Ngayong linggo, Panginoon, hipuin mo ang mga puso ng aking mga kapatid, O Lord God, na tumimo sa kanila ang lahat ng kanilang mapapakinggan. Kayo po ang bahalang kumilos ngayong linggo, O Lord. Tinataas po namin ang aming gawain na ito sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Yan, isang mapagpalang umaga po sa atin lahat at ang mga kapatid na binahapa ay wala pa ba? Ayan, sa oras na ito, isang malakas na palakpak nga po para sa Panginoon. Ayan. So, batiin nyo naman po ang bawat isa. Hitian nyo naman po. Ayan. Pwede po usog kayo dito. Usog. Come. Sa front. Sige po. Ayan. Ipapakilala ko lang po sa inyo ang ating guest speaker for today. No? Siya po isang malapit na kaibigan. Though malayo kami sa isa't isa, pero kami ay nilalapit ng Panginoon. At kami ay matagal nang magkakilala. Anong taon ba yun? High school pa lang yata o college. College na ako noon. No? Natulog kaming magkatabi. Before pa, magkasama na kami. No? Nung doon pa sa Plaridel, madalas nag-stay siya sa Plaridel, no, sa church ng Plaridel. At sobrang blessed ako sa tao na ito. At tunay nga na siya ay woman of God, no? At marami tayong pupulot na aral sa kanya. Kaya tunay yung ating mga spiritual ears ay open natin, no? Sa oras na ito. At we welcome natin Pastora Dali Bersabal. Welcome. Thank you, Pastora Hazel. So, magandang mapagpalang linggo sa bawat isa. Parang walang tao ha. Isang mapagpalang linggo sa bawat isa. Amen. Okay, hallelujah. So, mga 2 weeks ago, no? O 3 weeks ago, nung kami ay nagkausap ni Pastora Hazel at first time sa buong buhay at ministeryo namin na naas niya ako na mag-speak. Kaya nagulat ako at kaya din hindi ako makahindi kasi first time na nag-ask siya sa akin. Ayan. At saka okay naman yung schedule. So, purihin ng Diyos at by the way, ako po ay 20 years na sa ministry. Ayan. 20 years. Kung ilang taon po yung Fairview, gano'n yung edad ko sa full-time ministry. Yan. Dahil nung nag-church plan ng Fairview, isa po ako kasama, no, sa team doon. Yan. At sabi nga ni Pastor Hazel, college pa lang kami ay magkakilala na. Yan. So, nag-stay ako dito, siguro mga 1 buwan yun eh. Dahil nag-OJT ako sa Baliwag noon. Yan. Sa isang clinic. Yan. That time, nag-aaral ako as a physical therapy, yung aking course. Yan. So, anyway, tayo po ay dumako sa salita ng Panginoon ngayong umaga ito at tayo po ay manalangin.
Aming Diyos na dakila, makapangyarihan sa lahat. Salamat, Panginoon, na Ikaw ay nandito sa aming kalagitnaan. Salamat, O Banal na Espiritu, na Ikaw ay aming kasama. Panginoon, ngayong araw na ito, patuloy na hinihingi namin ang iyong pagsamo sa amin, Panginoon. Ihanda mo ang aming mga puso, ang aming mga isip, na tumanggap ng iyong salita ngayong umaga. Hayaan mo, Panginoon, na ang iyong salita ay tumimo at ito ay magbigay ng pagbabago sa aming puso, sa aming buhay, at sa aming lakbayin bilang isang mananampalataya sa iyo. Lord, we know and we know, God, na ayaw mo na manatili kung nasaan kami ngayon, but you want us to grow and to level up, Panginoon. And Lord, I pray that you would put that, O God, sa puso ng bawat isa ngayong umaga. Your word is powerful. Your word is alive, O God. And let it be, Lord Jesus. Nagisingin, Panginoon, ang puso ng iyong mga anak ngayong umaga. At O Diyos, ikaw po ang maitaas at ang iyong abang lingkod ang maibaba ngayong araw na ito. Sa iyo ang lahat ng papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. So ngayong pong umaga ay atin pong pag-aaralan ang isa sa mga Christian discipline na tinatawag. No? At ito po ay ang commitment. Yan. So medyo, commitment. Medyo mabigat. Yan. So actually ito rin yung tema sa kabanatuan ngayong month na ito. So ano nga ba ang commitment? Okay. Sabi po dito kay Cambridge Dictionary, a promise or firm decision to do something. Yan. A promise, pangako at matibay, matatag na desisyon na meron kang gagawin. To do something. Sabi pa niya, ni Cambridge Dictionary, a willingness to give your time and energy to something you believe in. No? Ito yung willingness, may kusa kang loob na ibigay ang iyong oras, ang iyong lakas. Sa iba pang sali, meron pa doon nakalagay na finances. No? Sa bagay na kung saan ikaw ay mayroong pananampalataya o pinaniniwalaan mo. Okay, ayon naman kay Britannica, a promise to do or give something. Yan. Kay American English, ang sabi niya, a pledge, a promise, obligation. So sa mga dictionary po na meaning ni commitment, so masasabi po natin na ang commitment ay isang conscious choice. No? Meron kang kamalayan, meron kang pag-iisip na pagpili na ito ay iyong ginawa. Conscious choice na pagpili na gawin ang isang bagay, hindi lamang dahil sa ito ay gusto mong gawin, kung hindi ito ay ginagawa mo bilang isang prinsipyo sa iyong buhay. No? Ito na yung prinsipyo mo, ito yung pinaniniwalaan mo, ito yung pinaninindigan mo. At sa totoo lamang po, sa panahon ngayon, ang commitment ay wala na. No, meron siguro ilan, pero hindi na siya ganun kalalim gaya ng mga unang panahon. No? Bakit ko po nasabi? Ngayon, sa mga mag-asawa, actually, yung iba kaya ayaw agad nilang pumasok sa salitang kasal o magpatali dahil takot sa commitment. No? Dahil takot, testing lang muna. Testing lang muna para pag hindi okay. Ganon. So, sa mga mag-asawa, kung may problema, naghihiwalay. Hindi naging dumaan sa rough road, hiwalay. Yun ang solusyon. No? Sa mga nagtatrabaho naman, pasok sa trabaho, ngayon, merong hindi na nakasundo sa trabaho, magre-resign. Hahanap ng ibang trabaho. Ngayon, hindi uli nagustuhan, magre-resign. Hanap uli ng trabaho. Yan. So, yung commitment ay wala. And we have to be honest. We have to be honest. Even sa church, even sa loob ng church, sa mga Kristiyano, wala ang commitment. A-attend lang ako pag gusto ko.
Kung kailan lang ako available, tsaka lang ako pupunta. Natumato sa langit, ang tamaan, mahal ni Lord. Wala namang ganun dito, di ba? Wala naman. Praise God. Hallelujah. Yan. So, napagalitan lang ni care group leader na itama lang sa ilang area ng kanyang pamumuhay. Ayaw na umaten. Nagtampo na. Where is the commitment? Mabigat ba? Yan. So, minsan naman, meron kang kaibigan sa isang relationship, no? Kaibigan mo, maaaring kinukorek mo siya o meron kayo na pagtatalo, wala na, kinalimutan ka na bilang kaibigan. May ganun ba? O, may tumatango, meron ganun nangyari. So ngayon po, naniniwala ako na ang commitment ay hindi na masyadong pinapahalagahan ng mga tao. Wala na ngayon ang lalim ng salitang commitment. Usually, ang commitment na lang ay nandito, pero wala dito. Pero dapat sa ating mga Kristiyano, ang commitment ay nandito. Wala dito. Ano po? Meron po isang nagkwento sa akin na isang kaibigan, no, nasa ibang lugar siya, ibang lahi. Meron siyang pinwento nung minsan kami ay nagkakwentuhan. Sabi niya sa akin, merong dalawang lalaki, at yung isang lalaki ay ibinebenta niya yung kanyang bahay sa halagang 1,000,000. Sabihin natin 1,000,000, pero yung presyo niya ay hindi pera ng Pinas, ibang bansa. So, ibinebenta niya sa 1,000,000. Ngayon, yung gustong bumili na to ay wala siyang 1,000,000, kundi kalahating milyon lang. No? Kalahating milyon lang. Ngayon, ayaw ibenta nung may-ari. Kasi nga, half lang yung kaya. And then ngayon, nakiusap talaga itong gustong bumili. Nakiusap siya talaga dahil gustong-gusto niya yung bahay. Gustong-gusto niya. Ngayon, pumayag ngayon yung may-ari. No? Pumayag ngayon yung may-ari ng bahay. Okay, sige, bilhin mo yung bahay. Ibebenta ko sa'yo sa presyo na kaya mo. Pero sa isang kondisyon. No? Sa isang kondisyon. Meron siyang nilagay na pako. Merong pako dyan. Sabi niya, itong pako na to, pag-aari ko yan. No? So, nakalagay yun sa loob ng bahay, yung pako na yun, pag-aari pa rin nung may tunay na may-ari. Sabi niya, bibenta ko sa'yo, pero itong pako na to, sa akin yan. So, ibig sabihin, meron siyang karapatan dahil nandun yun sa loob ng bahay. Hindi pwedeng alisin. Tama ba? Tama. Pumayag ngayon yung gustong bumili. Then, nagpirmahan sila. Nagpirmahan. Legal. May attorney. Legal. Yan. Ngayon, dumating ngayon yung panahon na gusto nang bilhin. Gusto nang bilhin ng, yung wala na siyang magiging kahati, yung kanya na talaga yung buong bahay. Gusto na. Okay, bibiling ko na yung bahay na to, mawawalan ka na ng karapatan, sa akin na. Sabi nung pangalawang may-ari. No? Kasi yung tunay na may-ari, siya yung tatawagin nating unang may-ari. Yung bumili, siya yung pangalawa. Okay, sabi nung pangalawa, bibiling ko na. Kaya ko na eh. Para sa akin na talaga, wala na akong kahati. Yan. Ngayon, ayaw pumayag. Ayaw pumayag, siguro dahil tumaas na yung value, ganyan-ganyan. So, ang ginawa ngayon ng unang may-ari, okay, sige. Ayaw mo ha? Sige, ganito ang gagawin ko. Umalis siya ng bahay. Meron siya ngayon, sa paglalakad niya, meron siyang nakitang isang hayop, hindi ko na alam kung ano, hindi ko na maalala, kung ano yon, na patay sa kalsada. Kinuha niya yon, dinala sa bahay, isinabit doon sa may pako.
isinabit doon sa may pako. Ngayon, nagdemanda yung pangalawang may-ari. Pero dumaan sa korte, natalo yung pangalawang may-ari. Kasi may pirmahan sila. May karapatan siya doon, ano man ang gusto niyang gawin doon sa may pako na yun. Ilagay niya kung anong gusto niya, karapatan niya yon. Tama? Tama. Ngayon, itong pangalawang may-ari, wala siyang nagawa. Katagalan, ano sa palagay nyo yung nangyari doon sa may isinabit na hayop na patay? Nabulok. Nabulok, di ba? At dahil siya'y nabulok, alam natin na ito ay mabaho. Ito ay nangamoy. Ito ay nangamoy at hindi na nakatiis yung pangalawang may-ari na nakatira doon. Ang ginawa na lang niya, syempre di na niya binili, no? Umalis na doon sa bahay at ibinigay na lang doon, hinayaan na doon sa may unang may-ari ng bahay. Umalis na. So, bakit ko ito nakwento? Makita po natin na yung pako na yon ay napakaliit. Napakaliit ng pako na to, pero yung pako po na to na napakaliit sa laki ng bahay, sa lawak ng bahay, na napakaliit ng pako na to, yung bagay na ito, na sinabitan, na nakasabit, na hindi isinuko, no? Ay nabulok. So, ang nais ko pong makita natin dito, kung ang ating buhay, even napakaliit na area ng ating buhay ay hindi natin tunay na ikukumit, hindi natin tunay na ibibigay sa Panginoon, gaano man yan kaliit, ito po ay makakaapekto sa ating espiritual na buhay at lakbayin. Kamusta ang commitment mo sa Panginoon? Ito ba ay buo? At ito ba ay sa lahat ng area ng buhay mo? O merong area ng buhay mo na sinasabi mo, Lord, hindi ito pwede. Hindi ito pwede, sa akin lang to. So maaaring yung bagay po na yan, ang nagiging dahilan kung bakit hindi tayo makausad sa ating spiritual life. Kung bakit hindi tayo lumago ng husto at kung bakit hindi tayo magamit ng husto ng Panginoon. So ano po ba ang tunay na commitment? Ano ba ang tunay na commitment? So nais ko pong basahin natin sa verse na to. Una po muna, ang tunay na commitment ay higit pa sa pakikilahok o involvement o pakikiisa, no? Ang tunay na commitment ay higit pa sa pakikilahok. Lucas 9:57-8, sabi po dito, samantalang sila'y naglalakad, may isang lalaki. Lumapit at nagsabi kay Jesus, sasama po ako sa inyo kahit saan. Sumagot si Jesus, may lungga ang asong gubat at may pugad ang mga ibon, ngunit ang anak ng tao'y walang sariling tahanan. Okay. Yung tao po na to, na lumapit kay Jesus at nagsabi na, Panginoon, sasama ako sa iyo kahit saan ka pumunta. No? Sasama ako sa iyo wherever you go, I'll go. No? So, naniniwala po ako na totoo yung nais ng lalaking ito na sumunod sa Panginoon, na sumama kahit saan pumunta ang Panginoon. Bakit po? Maaring nakita niya, nasaksihan niya yung mga kamangha-mangha na ginawa ng Panginoon. Nagpagaling, nagpalakad ng pilay, nagpadilat ng bulag, nagpalayas ng mga inaalihan ng demonyo, at siya ay manghang-mangha sa mga bagay na ito na ginawa ng Panginoon. At tunay na maging sa sarili po natin, tayo na mangha, no, sa ginawa ng Panginoon sa ating buhay. At gaya ng lalaki na to, siya'y namangha. At dahil sa mga nasaksihan niya, sa mga ginawa ng Panginoon, ang sabi niya, sasama ako. Susunod ako kahit saan siya pumunta. Dahil marami pa akong makikita, marami pa akong masasaksihan. Nais ko na makita at masaksihan yung mga gagawin pa niya na kamangha-mangha. Ano po? Pero,
yung lalaking ito ay meron siyang hindi naisip. Hindi niya naisip ang halagang dapat bayaran ng isang tao sa pagiging alagad at tagasunod ni Kristo. Nakita lang niya yung kamangha-mangha at gusto niya yon. Pero yung cost sa pagsunod kay Kristo ay hindi niya nakita. Ang tunay na commitment ay may cost. Kung hindi natin gusto ang cost, we are just involved. Gusto lang nating maging involved, but we don't want the cost. Ang tunay na commitment ay may cost. Mayroong bayad, may kabayaran. Marami sa atin na tayo ay gumagawa ng pangako, gumagawa ng pangako sa Panginoon at nagsasabi, Lord, I want more of you. Lord, nais kitang maranasan. Lord, susunod ako sa iyo. Ano man ang sabihin mo, ano mang ipagawa mo. Pero sabi ng Lord, halika, spend more time in prayer. Lord, wala akong time sa prayer. Mag-devotion ka. Lord, busy ako. That's part of the cost. How is your prayer life? How is your devotional life? That's part of the cost. Lord, gusto kong magpagamit sa'yo. No? Pero wala kang time umattend ng mga practice. That's part of the cost. So, ang tunay na commitment ay napagpasyahan mo, napagpasyahan ko, na sundin si Kristo, anuman ang dumating na sitwasyon, sino man ang lumaban at anuman ang laban sa akin. Anuman ang sumalungat sa'yo, sino man ang pumigil sa'yo, ikaw ay tapat na susunod sa Panginoon. Yun po ang tunay na commitment. Remember, bakit tayo naligtas? Bakit tayo na-save? May cost yun. Ang cost ng salvation natin ay ang pinakabuhay ni Kristo. Ang pinakabuhay niya yung cost kung bakit tayo naligtas. Kung bakit tayo save. Kung bakit mo na-enjoy ngayon ang iyong pagiging Kristiyano. Ang kabayaran nun ay ang buhay ni Kristo. That's why, sa pagbibigay natin ng commitment sa Lord, kailangan din ng cost. No? Kaya bakit tayo natatakot? Bakit tayo naduduwag na mag-commit sa Panginoon? Ang Lord nga di ba? Even though hindi tayo karapat-dapat, pero kinumit na niya yung buhay niya para sa atin. So, ang pagiging involved ay nangangahulugan na magagawa mo ang gusto mo ayon sa gusto mo at kapag gusto mo lang itong gawin. So, pag ikaw ay involved, ay okay, may practice. Okay, ayoko umattend, hindi tinatamad ako Nagpatawag ng meeting si pastora, hayaan mo na. Wala ako sa mood. Masyado bang pastora? Yan. No? Wala ako sa mood. So you are just being involved. Pero ang tunay na commitment ay nangangahulugan na kahit ayaw mo, kahit hindi mo feel, you go. Because you are committed. Ang tunay na commitment ay nangangahulugan na ikaw ay nasatawag ni Jesus 24 oras, 365 days sa bawat taon. Pastora, ano pong ibig niyong sabihin dyan? Hindi na ba ako magtatrabaho? Paano na yung pamilya ko? Paano na yung karir ko? Paano na yung profession ko?
No? Hindi ko sinasabi na huwag kang maging anak. Hindi ko sinasabi na huwag kang maging asawa. Hindi ko sinasabi na huwag huminto ka. Iwan mo ang iyong profession. I'm not saying that. What I am saying is, yes, ikaw ay isang ama, ikaw ay isang ina, ikaw ay isang professional. O ikaw ay isang nagtatrabaho na tao. Ikaw ay isang estudyante. Ang ibig ko po sabihin dito na nangangahulugan na ikaw ay nasa tawag ng Diyos 24 oras, 365 days sa loob ng isang taon is, kung ikaw ay nandoon sa trabaho mo at sinabi ng Panginoon, yung tao na yon, nakasama mo sa trabaho, problemado. Lapitan mo, ipag-pray mo, at sabihin mo sa Kanya, kung paano kita na iniligtas sa ganong sitwasyon na kinalalagyan niya ngayon. Nandun ka sa trabaho, and then ikaw, you go sa kung ano yung pinasabi ng Panginoon. Kung ikaw ay teacher at nandoon ka, at sinabi ng Panginoon sa iyo na, okay, you gather your student, or you go to the principal and ask for a Bible study sa klase. And then, dahil nandun yung tunay na commitment mo sa Lord, you go. Hindi mo kailangang mag-resign bilang teacher. Are you getting me? Yes. Kung ikaw ay isang may bahay, at nandun ka sa bahay, naglilinis ka, naghuhugas ka ng pinggan, and then, bigla, sinabihan ka ng Lord na, okay, you stop yung paghuhugas ng pinggan. You go to your closet and pray right now. And then, iiwan mo yung hinuhugasan mo, you go to the closet and pray. Are you getting me? Praise God. So, yung po yung kaibahan ng involved lang sa merong tunay na commitment. Hindi po lahat ay tinawag sa ministry, sa full-time ministry. Pero lahat tayo ay may ministeryo sa Panginoon. Lahat tayo ay may pagkatao. Yes, wala ka sa full-time ministry, pero tinawag ka ng Panginoon at ikaw ang gagamitin ng Panginoon kung nasaang lugar ka para maabot ang iba. No? So, Lucas 9:56-60, sabi po dito, at sinabi naman niya sa isa, sumunod ka sa akin. Ngunit sumagot ang tao, Panginoon, hayaan lang po muna ninyong maipalibing ko ang aking ama. Sinabi ni Jesus sa kanya, hayaan mo ang mga patay ang magpalibing sa kanilang mga patay. Ngunit humayo ka at ipahayag mo ang tungkol sa paghahari ng Diyos. So, dito po sa istorya na to, tinawag ni Jesus yung pangalawang lalaki. At humingi siya ng pahintulot sa Lord na ipalibing muna yung kanyang ama. No? Pero ang sagot ng Lord, hayaan mo ang ilibing ng mga patay, hayaan mo ang mga patay na maglibing ng sarili niyang mga patay. No po? Bakit kaya? Para namang, Lord, para namang napakatigas mo dito. Para namang walang puso yung ano na yon, ano? Yung sagot mo na yon. Yan. Wala ka bang habag, Lord? Parang ganun no? Na namatayan siya Yan. Pero, ang pinupunto po dito, ang nais ng Panginoon na makita natin dito is yung ating priority. No? Yung ating priority. Wala pong masama sa pag-aalaga sa ating pamilya. Walang masama sa paglilibing ng ating patay. Subalit, that time po kasi, yung lalaki na ito, na tinawag ni Jesus at nagsabi na, hayaan mong maipalibing ko muna yung aking ama. No? That time po kasi, sa istorya na to, iba yung kanyang priority. Ang priority niya ay hindi yung sumunod kay Jesus, kundi ang kanyang priority ay ang ipalibing ang kanyang ama. No? Kasi kung talagang dapat nung may sakit pa lang yung tatay niya, nagpunta na siya, di ba? At inalagaan niya. Yan. So, yung priority. So, ang tunay na commitment ay merong pagbibigay ng priority sa Diyos.
Siguro hindi naman tayo yung, alam na natin na Sunday, no? Merong gawain, ahead, ina-announce na yung mga schedule sa church, ganyan, ano? So, hindi naman po siguro, ay, Sunday ngayon, may gawain, no? Nag-invite si Mare, merong party. Hindi mo na ako a-attend sa church, sa party muna ako. So, where is your priority? So, pag pinili mo pag-attend doon sa party, which is every Sunday naman may gawain o may prayer meeting ng ganitong araw o midweek, so, ibig sabihin, you're not prioritizing yung gawain ng Panginoon. Love niyo pa ba ako? Mga kapatid ko sa Panginoon, kayo po'y aking mahal, kaya ito'y aking sinasabi. Yan. So, bakit kaya napaka strong, no, ng ng Panginoon dito pagtawag sa kanya? Bakit kaya? No? Sumunod ka sa akin. Yan, sabi ng Lord. And then, hayaan po muna niya ako maipalibing ko ang aking ama. And then, hayaan mga patay maglibing sa kanyang mga patay. Ngunit, humayo ka at ipahayag mo ang tungkol sa paghahari ng Diyos. So, ang Lord po ay apurahan para sa kanyang mga alagad at sa kanyang mga disipulo dahil meron po siya na gawain, ipinagagawa para sa atin. So ano ipinagagawa ng Panginoon? Sumunod ka. Sumunod ka. So bakit kaya? Familiar ba sa'yo yung verse na to, yung salita ng Lord na sumunod ka? Mateo 16:24, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil. Sabihin nga po natin, itakwil. Yan. Kailangan niyang itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. So, merong pinapagawa ang Panginoon sa atin. So, kung talagang gusto mong sundin, gusto mong sumunod sa Panginoon, ay kailangan mong itakwil ang iyong sarili, kailangan mong pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. So ano ba ibig sabihin ng Panginoon sa verse na to? So itakwil o tanggihan mo ang iyong sarili, say no to yourself, and say yes to God. Bakit? Kasi po, ito ay upang alisin natin yung ating trono sa ating sarili. Alisin natin yung trono natin sa ating sarili at ang Panginoon yung iluklok natin sa trono ng ating buhay. Kaya sinabing, itakwil mo ang iyong sarili. Hayaan mong ako ang maluklok dyan sa iyong buhay, sa iyong puso. Pasanin ang krus. Ano pong ibig sabihin na to? Sacrifice. Sacrifice, no? Remember, nung pinasan ng Lord yung krus, di ba nagsasakripisyo siya noon? Nagsasakripisyo siya. And then, pasanin ang krus, sakripisyo, nandun din po yung pagmamalasakit sa kaharian ng Diyos, pagsasakripisyo para sa mga tungkulin ng isang Kristiyano. Kaysa sa sarili nating kaaliwan. No? Lord, antok pa ako pero tinatawag mo na akong mag-pray, Lord. Lord. No? Sacrifice. Sacrifice. Malasakit sa kaharian ng Panginoon. Pasanin ng krus, sakripisyo, malasakit sa kaharian ng Panginoon. Lord, I want na lumaki yung church. Bakit? Kasi gusto ko maraming maligtas. Ayoko nang kami-kami lang yung ligtas. Kung hindi pati yung iba makarinig tungkol sa'yo. Malasakit sa kaharian ng Panginoon. Lord, ibibigay ko yung tithes ko kasi para sa'yo talaga to para magamit sa expansion ng kingdom mo. Mabayaran namin yung kuryente, may pamasahe sa pamuntang Bible study, may pambili ng flyers.
na ipamimigay dun sa mga tao na inaabot at binabahay-bahay namin. No? Malasakit sa kaharian ng Diyos. Malasakit sa tahanan ng Panginoon. So si Jesus ay may ilang gawain para sa atin. So sabi po dito sa Mateo 4:19, sinabi ni Jesus sa kanila, "Sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mangingisda ng mga tao." So bawat isa po sa atin, tayo ay tinawag ng Panginoon. Hindi lahat, sabi ko kanina, hindi lahat ay tinawag sa full-time ministry. Pero lahat tayo ay tinawag na ipangalat si Kristo sa lahat ng tao. Sa madaling salita, tayo ay tinawag para maging mamamalakaya, maging fishers of men. Ano po? Bawat isa sa atin, no exemption, basta tinanggap mo si Kristo. Paano kang nakakilala sa Panginoon? Pastor ba ang nag-share sa'yo? Hindi. Isang ordinaryong Kristiyano lang. Di ba? Kung paano kang inabot ng iba, ganun ka din gagamitin ng Panginoon para abutin ang iba. So bakit gusto ng Lord na bakit gusto ng Lord na sundin natin siya at bigyan siya ng prioridad? Kasi nga po, merong siyang pagkatawag sa atin at higit sa lahat, ayaw ng Lord na magsayang ng oras. Dahil ang kanyang pagdating ay napakalapit na at nais ng Panginoon, sabi ng Lord, I have come to seek and save the lost. Ako ay naparito para abutin at iligtas ang mga tao. At nalalapit na po ang kanyang pagdating. Kaya ang Lord naghahabol. Dahil ayaw niya na merong mapahamak. I have come to seek and save the lost. At bawat Kristiyano po, yan po dapat ang ating misyon. To seek and save the lost. So Lucas 9:61-62, may isa namang nagsabi sa kanya, susunod po ako sa inyo, Panginoon, ngunit hayaan ninyong magpaalam muna ako sa aking mga kasambahay. At ganito naman ang tugon ni Jesus, ang sino mang nag-aararo at palingon-lingon ay hindi karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. So ang tunay na commitment po ay nakafocus, pinananatili na to ang focus sa Diyos. Nakafocus ka sa Panginoon, hindi ka palingon-lingon sa kung saan-saan, kundi ikaw ay nakafocus sa Panginoon. Hindi ka nadadala ng anumang problema, hindi ka nadadala ng anumang sitwasyon. Nandun ka na nakapokus sa Panginoon. Yes, Lord, ganito ang sitwasyon ko, masalimuot, mahirap, pero hindi ako magpapatinag. Ako ay committed sa'yo lamang ako titingin, sa'yo lamang ako magtitiwala. Yes, meron akong problema, pero ikaw ang aking matibay na muog. Ikaw ang aking sandigan. Ano po? Tayo po ay dapat na nakapokus sa Panginoon. Ang kaaway, ang strategy niya po, sa totoo lang, kumbaga dapat pare-pareho lang yung strategy niya, walang pagbabago. Kaya dapat alam na natin to, pero hindi Marami pa rin mga Kristiyano na nadadala. Dinidistract tayo ng kaaway. Ang dami niyang distraction na ibinibigay. At tayo naman, tumitingin doon sa distraction ng kaaway. No, doon sa distraction ng kaaway, nawawala yung focus natin sa Lord. Remember, sino yung nag-sink sa tubig? Sino yon? Si Pedro, di ba? No? Nung una, lumalakad siya sa tubig.
Pero nung dumating yung malaking alon, nawala yung focus niya sa Lord, tama? Sa iba siya tumingin. Doon sa alon, nagsimula siyang lumubog. And then, Lord, save me, save me. So, yun po yung distraction ng kaaway. Inaalis niya yung attention natin sa Panginoon. Pero ang nais ng Panginoon, ang tunay na may commitment sa Lord, nakafocus sa Kanya. Anumang sitwasyon, anumang panahon, nakafocus sa Panginoon. So, paano ba maging committed? Paano maging committed sa Lord? No? Paano maging committed? Naniniwala po ako na kung hindi natin makakaya, magagawa na maging tunay na committed sa Lord, maging sa ibang bagay at kanino man, hindi natin magagawang magbigay ng tunay na commitment. Tama ba ako? Yes. Kasi si Lord yung unang nagturo sa atin, nagpakita sa atin ng tunay na commitment. No? Naniniwala po ako na ang tagumpay, kahusayan sa ating buhay ay magsisimula rin lamang kapag tayo ay nakatuon sa Panginoon. So una, syempre, paano maging committed sa Diyos? Of course, given na yon na nakatuon tayo dapat sa Panginoon. Then, maging nakatuon sa iyong sarili. Mag-focus ka sa sarili mo. No? Pastora, anong ibig mong sabihin yan? Di ba dapat mag-focus sa Lord? Bakit nakapokus sa'yo? Ano pong ibig mong sabihin sa bagay na yan? So tayo ay tinawag ng Diyos at itinalaga ng Panginoon para maging kanyang disipulo. Tama? Tayo ay tinawag ng Diyos para maging kanyang disipulo o tagasunod. At ano po ang disciple? Learner. Am I right? Learner ang disciple. Nandun po na ang learner, ang disciple ay laging natututo. Laging natututo. Hindi po dapat na umaabot sa punto ng ating buhay o ng ating pananampalataya na hindi na tayo natututo. Pag tayo hindi na natututo, hindi tayo lalago. Tayo ay nagiging dwarf. No? Tayo ay nagiging dwarf. Pilipos 3:10-14, sabi po dito, ang tanging hangarin ko ay lubusang makilala si Kristo. Sabi ni Apostol Pablo, maranasan ang kanyang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay, makibahagi sa kanyang mga paghihirap, at maging katulad niya sa kanyang kamatayan. Upang ako naman ay muling buhayin niya sa mga patay, hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito. Hindi rin sa ako'y ganap na, ngunit sinisikap kong makamtan ang gantimpala sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako'y tinawag ni Hesukristo o ni Kristo Jesus. Mga kapatid, hindi ko ipinalalagay na nakamit ko na to. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko, nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang tanging layuning nais kong makamtan. Nagpapatuloy nga ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na hahantong sa langit. Si Apostol Pablo, marami na siyang achievement, marami na siyang nagawa para sa Panginoon. Pero ang sabi niya, hindi ako titigil. Ako'y magpapatuloy hanggang marating ko ang finish line. Nais ko pang makilala si Kristo. Nais ko pang magpagamit sa Kanya. Nais ko pang lumago sa Kanya. Kaya dapat po nandoon na tayo nakatuon sa ating sarili na dapat nakita natin at tayo dapat ay patuloy na lumalago sa Panginoon. Hindi tayo dapat nabubundat. Anong tawag doon? Nabubundat, nabubusog pala yun no? Na-stagnant. No? Hindi tayo dapat nagiging stagnant sa ating buhay Kristiyano. Minsan po ako ay napapailing na lang. Kapag ka merong isang Kristiyano na matagal na sa pananampalataya at sasabihin niya na, tapos na ako dyan, pinagdaanan ko na yan. Kayo naman, no!
No! Ang ating paglago sa Panginoon ay hindi natatapos habang tayo ay may buhay, habang tayo ay may hininga. Hindi pa tapos ang pinagagawa ng Panginoon sa atin at dapat tayo ay patuloy pa rin na lumalago. Kaya tayo mga kapatid, bilang mga Kristiyano, dapat we evaluate ourselves. We evaluate our Christian life. Kamusta ba ang aking buhay Kristiyano? Ako ba'y lumalago? Ako ba'y natigil? Teka, parang natigil yung aking paglago. Anong nangyari? Hindi ito dapat. Dapat ako'y lumalago at nagpapatuloy. Kasi kung ako ay natigil, paano ako makakarating sa finish line? Paano kung mararating yung destiny ng Lord? Paano kung magagawa yung pinagagawa niya kung ako'y huminto? Sabihin mo sa katabi mo, hindi pa tapos ang Panginoon sa'yo. So kapatid, hindi pa tapos ang Panginoon sa'yo. Dapat ang iyong paglago ay patuloy. Dapat hindi ka tumitigil sa iyong paglago. At dapat wino-work out natin to. Work out your salvation. Work out your growth. No? So, focus ourselves. Nakatuon sa ating sarili. Not in a selfish way, kundi nandoon na tayo dapat lumalago no, sa ating relasyon sa Panginoon. Kasi pag lumalago tayo sa Panginoon, mas lumalalim yung commitment natin. Pangalawa, maging magbigay o maging committed sa iyong simbahan. Maging committed ka sa BCA Malolos. Dahil nandito ka, maging committed ka. Sabi ng Lord, awit 92:13, mga punong natanim sa tahanan ni Yahweh, sa templo ng ating Diyos, bunga ay darami. Kung saan ka inilagay ng Panginoon, doon ka magfo-flourish. Kung saan ka inilagay ng Panginoon, doon ka gagamitin at doon ka lalago. Imaginein mo na lang. Plastic pala ito eh. Okay. Kung ako ay may puno ng mangga sa paso at bukas o sa isang araw bubunutin ko to at ililipat sa isang paso at after uli ng 3 araw bubunutin ko to at ililipat uli sa kabilang paso at after uli ng ilang araw bubunutin ko to at ililipat uli sa kabilang paso, ano ang mangyayari sa puno ng mangga na to? Ha? Ano? Hindi lalago. Bakit? Palipat-lipat. Hindi siya nakatanim ng maayos. Hindi siya nakatanim ng maayos, kaya hindi siya makapag-ugat. Kaya kapatid, sinasabi ko sa iyo, hindi aksidente na nandirito ka ngayon. Hindi aksidente kung bakit katabi mo yung katabi mo ngayon. No? Hindi aksidente. Dito ka inilagay. Dito ka itininim ng Panginoon. At itong iglesyang ito, at yung ministry na kung nasan ka, yan ang gagamitin ng Panginoon para ikaw ay lumago. Tinanim ka dito, dito ka magfo-flourish. Sabihin mo sa katabi mo, dito ka pala nilagay ng Lord eh. Dapat mag-flourish ka. No? Hebreo 10:24-25, sikapin din nating gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. 25, huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon, gaya ng ginagawa ng ilan. Uy, sabihin mo, uy, buti na lang, di ako yun. Huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon, gaya ng ginagawa ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. No? Napakahalaga ng gawain ng Panginoon. Alam mo ba, I have a feeling na ang Lord sa bawat gawain nagche-check ng attendance. Nagche-check siya ng attendance. Bakit? Kasi sabi ng Lord, huwag kaligtaan. Huwag kaligtaan ang pagtitipon. No? Huwag kaligtaan
ang pagdalo sa pagtitipon. So, kaya feeling ko, nag-check ng attendance si Lord eh. No? Huwag kaligtaan ang pagdalo sa pagtitipon. Ganon po kahalaga ang gawain ng Panginoon. Ganon kahalaga. Paano kang magfo-flourish? Hindi ka nga umaattend ng mga gawain. Di ba? Paano mangyayari yung ina-expect mo at pinagpe-pray mo na, Lord, I pray na dumami kami. Ito yung heart desire ko, dumami kami. Paano mangyayari? Hindi ka nga umaattend lagi-lagi, kabawasan ka. Di ba? I love you, brothers and sisters. So, mahalaga ang gawain ng Panginoon. Sa mga kapatid ko na nasa online, ako po ay nananawagan. Napakahalaga po ng pagtitipon sa gawain ng Panginoon. No? At ang pagtitipon po ay nandito po dito po sa kanyang tahanan. So, ine-encourage ko po kayo. Yes, natutuwa po kami na nasa online kayo nakikinig, but mas magiging masaya po kami at ang mga kapatiran dito kung nandyan po na kayo ay matatapik at mayayakap namin at masasabing, God bless you, brother. I'm blessed that you are here. No? So, napakahalaga po ng pagtitipon. Walang nakalagay sa, mahalaga din ang online, no? Lalo na nung panahon ng pandemic, talagang napakahalaga niyan, yung online ang ginamit ng Panginoon. Pero ang sabi po sa Bible, huwag kaligtaan ang pagdalo sa mga pagtitipon, not online. No? Pero mahalaga ang online, hindi ko inaano po ito, no? Yung ibang mga outreach natin may online. So, mahalaga po yan, which is, kasi merong iba, mga nasa abroad, mga ganyan, o yun talagang merong karamdaman na hindi makadalo. Pero kung tayo ay malakas at wala naman dahilan talaga para hindi pumunta sa gawain ng Panginoon. So, I encourage you to come here sa tahanan ng Panginoon at sama-sama tayo na magpalakasan. Sama-sama tayo na lumago together. Amen? Amen. Amen. So, pangatlo, paano maging committed sa Panginoon? Maging focus ka sa iyong calling. Maging focus ka sa iyong calling, sa iyong pagkatawag, sa pagkatawag ng Panginoon sa iyo. Sabi ko kanina, hindi lahat ay tinawag sa full-time ministry, pero lahat ay tinawag ng Lord para sa espesyal na layunin sa iyong buhay. Nung tinawag ka ng Panginoon, binigyan ka niya ng regalo. Binigyan ka niya ng talento para magawa mo yung tawag na yon. No? Ano yung talento na binigay sa iyo ng Panginoon? Ano yung mga skills na binigay sa iyo ng Panginoon? So yung skills, yung talent na yan na binigay sa iyo ng Panginoon, iyan ay nandyan sa iyo para magamit mo. Para sa kanyang kaluwalhatian. Roma 12:5-8, sabi po dito, gayon din naman, kahit na tayo'y marami, nabubuo tayo sa iisang katawan ni Kristo, at tayong lahat ay bahagi ng isa't isa. Tumatanggap tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandahang loob ng Diyos, kaya't gamitin natin ang mga kaloob na yan kung ang ating kaloob ay pagsasalita ng pahayag mula sa Diyos, magpahayag kayo ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Kung paglilingkod ang ating kaloob, maglingkod tayo. Magturo ang tumanggap ng kaloob sa pagtuturo, magpalakas ng loob ang may kaloob sa pagpapalakas ng loob. Kung pagbibigay ay iyong kaloob, magbigay kayo ng buong puso. Kung pamumuno naman, mamuno kayo ng buong sikap. At kung pagkakawang gawa ang inyong kaloob, gawin din ninyo iyan ng buong galak. So, tayo po ay merong iba't ibang talento, skills na binigay ang Panginoon. Hindi lahat ay maganda ang boses. No? Isa na ako doon, hindi maganda boses ko. No? Pero kung ikaw ay maganda ang boses mo, ibig sabihin, gagamitin ng Lord. Kaya binigay sa iyo ng Lord yung magandang boses na yan kasi gagamitin ka niya para dito. No? Kung ikaw ay binigyan ng Lord ng talento sa pagtuturo, baka ikaw yung gagamitin ng Lord sa kids ministry. Kung ikaw ay binigyan ng Lord ng
skills na magaling kang magkumpune ng mga kuryente, mag-fix, sa tahanan ba ng Lord, nagkakaproblema ba ang mga kuryente? Ha? Walang kuryente. Di ba minsan, nagkakaroon ng problema, mga short circuit, o pag may aayusan, ikakabit, di ba meron? Oh, yeah. So, kung ikaw ay may skills dyan, so, pwede mo yung magamit sa tahanan ng Panginoon. Kung marunong ka magkumpune ng mga instrumento, bago ka pa makakilala sa Panginoon, dun ka niya gagamitin. Kung ikaw ay may karpintero ba dito? O kung ikaw ay isang karpintero, so pwede kang gamitin ng Panginoon. Maraming kukumpinihin. Kung ikaw ay tubero, merong aayusin. Di ba? Kung ikaw ay magaling mag-invite, doon ka gagamitin ng Lord. Sa bagay na yon. Ano yung talento, kakayahan, skills na meron ka? Doon ka gagamitin ng Panginoon. Hindi yung skills na yan, yung talento na yan, ay hindi nasa'yo para sa sarili mo. No. Yung talento, skills na meron ka, ay binigay sa'yo ng Lord, kaloob ng Lord, para magbigay kaluwalhatian sa Kanyang pangalan. So kung hindi mo ginagamit yung talento, yung skills na binigay sa iyo ng Panginoon, hindi kumpleto yung commitment mo sa Lord. No? Hindi mo binibigay yung buong commitment sa Panginoon. So dapat nating italaga yung ating sarili sa ministeryo, sa pagkatawag ng Panginoon sa atin. Gamitin natin yung ating mga spiritual na kaloob. Gamitin natin yung ating mga skills, mga talent na kaloob ng Panginoon para sa Kanyang kaluwalhatian at para sa ikalalago ng Kanyang gawain. No? Hindi po pwede na ang buong katawan ay panay bibig. Hindi pwede. No? Hindi pwede na panay ilong ang katawan. Hindi pwedeng panay paa. Ang katawan ay may mata, may bibig, may ilong, may pisngi, may muka, may leeg, may kamay, may daliri, may paa. At bawat bahagi na yan ay may kanya-kanyang function. May kanya-kanyang function. At pag yung function, kunyari ang kamay ko, ang paa ko ay hindi nag-function, ano na mangyayari? Hindi na ganun kabalanse, no? Diba? Tapos, paano ako lalakad? Kaya mahalaga ka, kapatid. Pag hindi ka nag-function sa kung ano yung bahagi mo sa katawan ni Kristo, ramdam ng church yung kulang. Kaya sabihin mo sa katabi mo, mahalaga ka, kailangan ka. Yan. So, paano tayo magiging committed sa Panginoon? Mag-focus tayo sa ating sarili para tayo'y lumago. No? And then, magpagamit tayo kung saan tayo nilagay ng Lord. Dito. Nandito ka sa BCA Malolos, hindi ito aksidente. And then, maging committed ka dun sa calling, no? Na binigay sa'yo ng Panginoon. So, tayo po ay pumikit at yumuko at manalangin sa Panginoon. So, habang nakapikit po ang bawat isa, ay nais ko pong itanong, kamusta ang iyong commitment sa Panginoon? Kamusta ang iyong commitment sa Panginoon? How committed are you to the Lord? Sa pagkarinig mo ng mensahe ngayong umagang ito, I know na nangusap sa iyo ang Panginoon in some areas sa iyong buhay at sa iyong lakbayin sa iyong buhay Kristiyano. Kung ikaw ay, yes, you are involved, pero wala dun yung tunay na commitment mo
Ngayon ay tinatawag ka ng Panginoon na magbigay ng tunay na commitment at buong commitment sa Kanya. Kung ikaw ay merong mga talento, kakayahan, pero nandyan, pero hindi mo pinapagamit sa Panginoon, nais ng Panginoon na yung talento, kakayahan mo na yan, ay gamitin mo para sa Kanyang kaluwalhatian. Kung ikaw naman, na sa tingin mo, ikaw ay matagal na sa pananampalataya, o bago ka pa lang, pero ang iyong paglago ay maaaring huminto o hindi umuusad. Nais ng Panginoon na ikaw ay lumago. At ito ang kanyang kalooban para sa iyo, ikaw ay lumago. At ngayong araw na ito, tayo ay tinatawag ng Panginoon sa panibagong antas ng paglago at panibagong antas ng commitment sa Kanya ngayong araw na ito. So, kung ikaw ito, hindi kita papupuntahin dito sa harapan, pero nais ko na itaas mo ang iyong kamay kung sa tingin mo, ikaw ay kinakausap ng Panginoon at ikaw ay tinatawag niya sa kung ano yung mensahe na na-receive mo ngayong araw na ito. Itaas mo ang iyong kamay, huwag kang mahiya, huwag kang mag-alangan. Pag ikaw ay kinausap ng Panginoon, God will do something to you. God wants you to go into another level. Sabi ng Lord, when you hear the voice of God, do not harden your heart. So, sa mga nagtaas ng kamay, huwag niyo pong ibaba. At kung meron pa, huwag kang mahiya. So, may I ask Pastor Hazel, sino pa pwedeng mag-pray? Grace, si Sister Grace. So, sa mga nakataas ang kamay, Pastor Hazel, Sister Grace will go to pray for you.
Hallelujah, Jesus. Lord, thank you, God, that you love us. Thank you, Lord, na ayaw mo na kami mabansot sa aming buhay Kristiyano, kundi nais mo na marating namin anuman yung destiny mo para sa amin. Nais mo na marating namin, mangyari na sa amin, Panginoon, yung full potential na inilagay mo sa amin. And Lord, I pray, whatever my sisters and brothers receive today, Lord, I ask your blood to seal it in Jesus' name. In Jesus' name. And let that word of you, God, Lord Jesus, to grow and be fruitful, God, sa buhay ng aking mga kapatid sa pangalan ni Jesus. Thank you, Father, in Jesus' name. Amen and amen.